Nagtipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng Mega Market sa National Highway ng Kidapawan City kamakailan para sa isang gabi ng pasasalamat at panawagan. Pinangunahan naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at ng mga kandidatong Asenso Cotabato Coalition ang naturang aktibidad. Narito ang balita ni Nicole de Guzman. Ang pagtitipon pinamagatang tribute to Tatay Digong ay nagsilbing gabing puno ng kwento at panindigan para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bukod sa pasasalamat, nagsilbi rin itong proclamation rally para sa mga kandidato ng Asenso Cotabato Coalition at bilang panawagan ng suporta sa mga binibilabas senatorial candidates. Mainit na pagsalubong ang bumangod kay Davao City Mayor Duterte sa Kidapawan City nitong weekend. Isang makulay na pagtitipon ang pinamagatang tribute to Tatay Digong. Sa kabila ng malamig na panahon, dumagsa ang mga taga-Kidapawan at karatig bayan para ipakita ang kanilang patuloy na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kandidatong kaalyado ng kanilang pamilya. Ang pagtitipon ay hindi lamang isang rally, kundi isang pagkakataon din upang kilalanin at iproklama ang mga aktibong taga-suporta ng dating Pangulo mula sa iba't ibang partido. Pinangunahan ni Mayor Baste ang mensahe ng pasasalamat at panawagan ng pagkakaisa, lalo na sa pagboto sa mga kapwa Mindanaon na tumatakbo sa Senado sa ilalim ng PDP laban na partido ng dating Pangulo. Iwanin ninyo, kung gusto ko na ko, muhangyo ko ninyo, unta. Doon naman tayo, mga panya ko ninyo, na atay PDP laban ng mga Duterte senatorial candidates. Kung mahimo unta, vote straight, PDP laban! Na atay tulo nga atoa, na si Bongo, na si Bato de la Rosa dire Ganeha, naapod si Pastor Apollo Kibuloy, kaning tulo, taga Mindanao yun. Dapat well represented ang Mindanao pag-abot sa national politics. Samantala, marami ang nasiyahan sa pagdalo ni Mayor Duterte sa naturang pagtitipon. Ipinahayag ng mga residente ang kanilang pasasalamat sa kanyang pagdalo bilang anak ng dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Atty. Enrico Vicente Remetio, isa sa mga tagapagtaguyod ng Bring Him Home movement, pinili ni Mayor Baste na personal na pasalamatan ang mga taga-Kidapawan. Sa rally karon is ang focus diri, no, do dili may nag-assist lang ang grupo, is ang focus diri is si Mayor Baste magpasalamat diri. In fact, sa akong nabalaan, ang next in line sa kadaghan sa tao, no, aside sa Davao City is Kidapawan City, no, sa overall. So magpasalamat sa personal mo na siya mo appear sa dire. To be frank po is iyahang i-proclaim ang mga aktibong nagasuporta kay Tatay Digong, mga supporters yun ni Tatay Digong, and these are different people in different political parties. Nagpahayag naman ng kanilang mga opinyon ukol sa mga isyu ng bayan ang mga vlogger na nakiisa sa naturang pagtitipon. Isa na rin sa mga tagapagsalita ni Idol Manoy, local radio host at social media influencer na ginamit ang kanyang plataforma upang ipahayag ang damdamin ng maraming taga-suporta. I feel so sad about what they're doing to the previous administration kay Tatay Digong because I felt the change during his administration. Na-feel yun ako na, and that's why naamo ko'y voice and I'm working on the radio and I also have follows on Facebook, and that is why I'm making use of it para mapagawas ba ang akong emotion, and I didn't know actually that it is also the voice of the people, and this is something that they want to hear because this is what they feel. Samantala, si Manny Piñol na tumatakbo bilang gobernador ng North Cotabato ay diretsahan nagpahayag ng pagkadismaya sa umunoy hindi makatarungang pag-aresto kay Duterte. Sinabi ni Piñol ang pagkaka-aresto sa dating Pangulo ay isang malaking pagkatalo para sa tamang proseso ng batas. Well, number one, I think people should understand that the former president is a personal friend, personal na kaibigan. Hindi pa ako politiko, kaibigan ko na siya. And I was his agriculture secretary. Siyempre, we feel aggrieved because maski sa mong punto tignan, alam mo na hindi tama yung pag-aresto. Any layman, no,
will be able to discern that there was no due process in the arrest of the former president. And so we joined the nation in expressing our disgust and disappointment. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng dating Pangulo, nananatili buo ang suporta ng maraming Mindanaon, hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga kandidatong itinuturing nilang tagapagpatuloy ng kanyang advokasya. Ang kanilang mga pangarap ay nakaugat sa mga reforma at hakbang na pinangunahan ni Duterte, tulad ng pagpapalakas sa Mindanao sa larangan ng ekonomiya at infrastruktura. Sa mga kaganapang ito, pinaglaban nila ang mga prinsipyo na malasakit sa mamamayan, pagkakapantay-pantay at kaligtasan na naging simbolo na nakaraang administrasyon. Habang papalapit ang halalan, lalong tumitibay ang ugnayan ng mga taga Mindanao sa likod ng mga panawagang katarungan para kay dating Pangulong Duterte at suporta sa mga kandidatong kakatawan sa interes ng rehiyon. Isa rin itong malino na mensahe na buhay pa rin ang diwa ni Tatay Digong sa puso ng masa. Mula rito sa Kidapawan City, Nico de Guzman ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.